Now let's check on the situation in Daan, Bantayan, Cebu. We have mobile journalist Arles de los Santos joining us on the ground. Magandang umaga sa iyo, Arles. Nasaan ka ngayon at anong latest mula dyan? Magandang umaga, Gretchen. Nandito tayo ngayon sa Daang Bantayan. No? Isa nga ito sa mga lugar kung saan tinamaan o naramdaman ang magnitude 6.9 na lindol noong Martes ng gabi dito sa Cebu. Isa yan sa mga dahilan kung bakit nga ang buong probinsya ay nasa ilalim na ngayon ng state of calamity. Kung makikita ninyo sa aking likuran, ay mayroong mga malalaking tipak ng bato na nanggaling dito mismo sa isang simbahan ng Santa Rosa de Lima Church. Ito ay pinaniniwalaan na mula 1886 pa ang simbahan na ito na nakatayo at mayroon na itong edad na nasa 167 na taon na nakatayo rito at isa ito sa mga pinakamatatandang simbahan dito. Kaya naman ikinalulungkot ng kanilang mga residente dito maging ng kanilang parish priest mismo ang pangyayari na ito dahil ayon sa kanila ay nakagugulat nitong pangyayaring lindol na napakalakas na kanilang naramdaman. At kahit yung pari raw mismo nga na nagpa-facilitate nitong simbahan dito ay patulog na sana noong nangyari itong pagyanig. Kaya naman ngayon na ganito na kinahatnan ng kanilang lugar at ng kanilang simbahan ay labis ang kanilang kalungkutan. Hoy Les, ito nga yung nag-viral na video na nakita natin pero meron bang nasaktan sa loob o wala talagang tao? So far, Gretchen, wala namang tao ang naitatalapang nasak dito. At kung nakikita ninyo, ay meron na ring linya dito, parang color yellow na kung saan nga sa buong premise nitong simbahan na ito ay walang maaaring pumasok. Dito sa labas na kung saan pati nga yung kalsada ay hindi na matadaanan, pati doon sa loob mismo ng simbahan. Meron pa nga itong katabi na simbahan dito na mas maliit kung saan doon muna nila kanilang isinasagawa ang kanilang misa. Nakakaramdam pa rin ba ng aftershocks dyan at kamusta mga residente? Kagabi, Gretchen, nang dumating tayo, medyo malayo man mula sa airport ay bumiyahe pa rin tayo at nakita natin talaga na yung mga kalsada dito ay talagang mga nakaangat, parang mga nakanganga na parang pinunit at talagang malubak yung ilang mga daanan dito na medyo nahirapan tayo doon dahil kahit yung signal ng cellphone ay mahina rito. Swerte lamang tayo dito ngayon dahil mas nakahanap tayo ng lugar na mayroong stable connection pero sa pag-ikot natin dito mamaya sa paghanap pa ng ibang mga kalagayan ng ating mga kababayan ay sigurado na magpuputol-putol muli ang ating signal. At kagabi kahit nga kami personally ay nahirapan na makahanap ng kwarto na matutuluyan kaya sa sasakyan na lang muna tayo na natili at naghanap ng iba pang mga pangyayari at mga bagay na makikita natin dito. Kaya nakita din natin, Gretchen, yung mga residente mismo na talagang natutulog sa kalsada at naglalatag na lamang ng mga folding bed at ang iba nga ay naglalagay na lamang ng mga banig at ng mga karton dahil daw ang kanilang pangamba baka magkaroon pa rin ng mga paggalaw o lindol nga na masundan pa ito at baka daw matabunan sila sa loob ng kanilang bahay. Dahil ayun nga, nasa tala ng Cebu NDRMC na umabot na nga sa 72 ang naitalang patay at nasa 47,000 na mga pamilya na ang naapektuhan nito at nasa mahigit 20,000 ang kasalukuyang displaced. Sa tala ng PHIVOLCS ay nasa mahigit 2,300 ang naitalang aftershock matapos ang 6.9 magnitude na lindol noong Martes. Let's help us understand this earthquake and how often it happens there in that part of Cebu. Nabalitaan ko parang this is like once in many years, no? It's been a long time since this happened. At gaano ka lapit dyan mula kung nasaan ka dun sa focal point ng mismong earthquake? Yung epicenter ng lindol, Gretchen, ay nasa Bogo City, dito pa rin sa Cebu yan. Magkalapit na munisipalidad ito dito at kung makikita nga natin doon ay talagang mas malala yung mga naging epekto sa mga infrastruktura. Pero talking about this earthquake, ito daw ang pinakamalakas na lindol na tumama
sa Northern Cebu sa tala ng kanilang kasaysayan. At ayon sa PHIVOLCS ay nasa 400 years na nga mula ng huling natatandaan na nagkaroon ng ganitong lindol. Sa ating pananaliksik, 1885 no at 2013 ang kanilang huling naramdaman na ganitong mga lindol. Notable dito yung nangyari nga doon sa Negros Oriental noong 2012 at sa Bohol noong 2013 kung saan ang ilan sa mga infrastruktura dito sa Cebu ay kasama rin sa mga naapektuhan. Pero yung sa Cebu City mismo na nangyari ay hindi raw nila naaalala yung epicenter at yung ganito kagrabe na mga pangyayari at yung mga pagyuga mismo na umabot pa nga ng intensity 7. Kaya naman labis ang kanilang pagkagulat sa kanilang naranasan at yung mga residente ay talagang umiiyak. Maging yung Cebu Provincial Hospital ay noong unang nangyari itong lindol at isinagawang mga rescue operation ay talagang napakaraming mga residente doon. At kahit sa pagpunta natin kagabi ay mayroon pa ring mga pasyente na nananatili sa labas ng mga ospital at naghihintay na magamot dahil may bahagi rin ng emergency room na naapektuhan at nasira nitong lindol. Oo, so punong-puno yung mga ospital ngayon. Tama ba? Tama, Gretchen, no? At Oo. kahit nga yung mga naghihintay na magpagamot, hindi natin sigurado kung katulad ba ng mga sitwasyon ng ospital dito sa Cebu yung nangyayari sa Maynila. Pero so far kasi dito ay nagkaroon ng kalamidad at maraming ang mga residente ang nangangailangan ng agad na gamutan at yung mga first aid no na tinatawag nga natin. Oo. Kung yung nasa likod mo na simbahan, naging ganyan, kamusta naman yung mga bahay? Kung 1885 pa last nangyari yung earthquake dyan, what does it look like right now? At wala rin bang kuryente? How are people coping with that? Doon sa Bogo, Gretchen, no, kung saan nga yung epicenter nitong lindol, ay kagabi napakadilim ng napakaraming mga eskinita doon. Ayon sa mga residente, may mga bahagi na brownout na talaga. Yung iba mga naka-solar power lamang ang source ng kanilang mga kuryente para mayroon pa rin liwanag kahit papaano. Pero yung karamihan ng mga area ay talagang madidilim. Kaya kahit yung pag-navigate natin sa labas-masok ng mga daan ay mahirap dahil yung mga nabanggit mo nga kanina ng mga kalsada na parang bumuka, nagpapahirap sa atin para makapasok at makapaglipat-lipat ng iba't ibang mga lugar. Yung ibang mga tahanan ay talagang gumuho, no? At kasama nga dyan yung hotel na dapat nating pamamalagian. Pagdating namin doon, ikinagulat na lang namin na yung pangalan mismo, nakapatong sa isang sasakyan yung pangalan ng kanilang hotel at sabi namin, saan kami mananatili dito? At hindi namin alam na ganito na pala yung sitwasyon nito. At yung katabi lamang nun mismo ay mayroong sasakyan na natabunan na din ng gusali na tumumba doon. At napakarami pang mga bahay kahit mga establishmento, mga So fast maraming food mga chain. poste na nahulog din, kaya walang kuryente at signal dyan ngayon. Yun Tama, ang Gretchen. Yun yung tinitignan natin. At bukod pa nga dyan, syempre, manipis. Nakakuha tayo ng balita kagabi na manipis ang source ng supply ng kuryente dito, no? Dahil nga itong may state of calamity na rin dito, inaasahan na susunod-sunod pa nalalabas ang mga problema rito. Okay. Alam ko na dapat yung pinaka-crucial dyan ay yung unang 24 hours, no? Pagdating sa earthquake, kailangan kumbaga parang all-out effort in looking for survivors. So how is that going? How are the rescue operations going? Sa ngayon, Gretchen, ay nagpapatuloy yung search and rescue operations dito, no? At yung kinalulungkot natin ay yung mga biglaang pagtangis ng mga pamilya na nawawalan ng kanilang kamag-anak. Actually, dito lamang no, sa Daang Bantayan at sa Medellin kung saan kasama sa mga nakalista ng mga lugar dito na nagkaroon ng mga casualty, meron tayong narinig na magkapatid na magkasama na naipit ng kanilang dingding na matapos nga nitong paglindol. At meron pa ditong ilang mga bata na kasama din daw sa mga naapektuhan at nadaganan nga nitong mga pagyanig na nangyari dito. Kaya ikinalulungkot din yan no, ng kanilang lokal na pamahalaan dito. Pero inaasahan natin na katulad ng kahapon, no, nandito na sina Secretary Vince Dizon at ang DSWD at ngayong araw ay inaasahan natin ang pagdating ni PBBM para magkaroon ng personal na pag-inspeksyon sa gravity ng nangyari na paglindol dito nga sa Cebu. May nakausap ka bang from NDRRMC at nakikita mo ba sila dyan sa Daan Bantayan?
Sa ngayon, Gretchen, wala mga NDRRMC dito na nakikita natin. At Or so far, OCD. mas peaceful nga rito no? Kasi yung mga residente ay patuloy sa kanilang buhay sa araw-araw dahil hindi ito ang naging epicenter ng Okay. ng naging lindol. Kaya mamaya-maya sa pag-ikot natin sa Bogo, kung saan nga nakita natin ang talagang pinakamalalaki ng mga infrastruktura na tumumba, ay mas makita pa natin ang epekto at yung seryoso na epekto nitong lindol na ito. Okay. So yung just to summarize no, yung pinaka-apektado ng earthquake na ito ay yung northern part ng Cebu province. Kasama doon yung Daan Bantayan, Medellin, Remigio at Bogos City. Yun lang ba yung pinaka-apektado? Tama ka dyan, Gretchen, no? Pero kasi hindi pa rin sigurado daw kung magkano ang naging epekto nga nito o yung mga nasirang infrastruktura, yung mga bahay at syempre iba pa yan sa trabaho ng mga tao ngayon na hindi bumabalik at hindi pa makabalik sa normal. Pati nga yung mga estudyante dito ay walang pasok dahil yung mga ilang pasilidad ng kanilang paaralan ay bumigay din at syempre yung pundasyon ng mga building na ito ay delikado para sa mga bata lalo pa at nakararanas pa rin ng aftershock dito. Okay, bilang panghuli, Les, ano bang kailangan ng mga residente dyan sa iyong pagtatanong, no? For those who want to send relief, ano yung kailangan? Sa pakikipanayam natin, Gretchen, dito, syempre dahil nandito tayo sa parokya, dito sa Santa Rosa at De Lima Church, no? Syempre, ayon kay Father, ay syempre panalangin na sila ay makabangon muli sa hamon na ito dahil hindi raw talaga nila ito inaasahan at ikinagulat talaga nila ang pangyayari na ito. Pero bukod pa dyan, dahil nga nakailalim na sa state of calamity itong lugar na ito, no, ng probinsya ng Cebu, nangangailangan sila ng mas marami pang mga tulong at mas mabilis na mga relief goods dahil yung ilan talaga sa mga kababayan natin ay nahihirapan makadiskarte ng kanilang mga pagkain at makatawid sa kanilang pang-araw-araw at hindi pa raw ito agad-agad matatapos dahil maaaring magkaroon ng aftershock sa mga susunod na araw, linggo o maging buwan pa man. So pagkain and sustenance for the meantime na naantala itong mga trabaho ng ating mga kababayan dyan. But sana wag na dumagdag mga numero na nabanggit mo. As of now, 72 dead and 47,000 injured. Is that correct? 47,000 affected families. Affected families, all right. And then yung individuals naman ay nasa 100,000 na mga residente ang apektado niya. Okay. Abangan ka namin sa mga updates mo dyan. In the meantime, maraming salamat for giving us the situation this morning. As Les has reported, this is the first time in 400 years that the northern part of Cebu province has experienced this tremendous of an earthquake. Maraming salamat. Mag-ingat ka dyan. We have our mobile journalist Arlis De Los Santos reporting to us live from Daan Bantayan, Cebu.